In today's video guys, I want to share you, this is the Golden Pothos Money Plant. Ito yung guys, yung mother plant na naging giant pothos. So kita nyo naman, maliit talaga yung dahon niya. Dito siya galing guys. Kinat ko lang noon, pinapagit ko hanggang sa lumaki yung dahon niya. So first, tatanggalin ko lang to. Ayan, ipropagate natin. Tingnan nyo guys, the more na pinuputulan nyo, the more siyang dumadami or lumalago. Pansin nyo guys, yung mother plant kasi more in stem na. Ito yan. So, gagawin natin, babawasan natin, ikat natin para lalo siyang lalago. Ayan. Kita nyo guys, yung lalaki ng stem niya. Ayan. Titingnan ko rin guys, kung ito bang ipinapropagate ko, kung lalaki din ba yung mga dahon nito, tulad ng iba na naging from small pothos to giant pothos. So, titingnan natin guys kung ano mangyayari sa kanila. Ayan, bali 3 pala yung kailangan kong kunin or 4 para mas maganda kasi guys, the more na malago inilagay natin sa pot, the more na maganda tingnan. So, cut lang natin. Ayan, ang lalaki ng kanyang stem. So, matagal na rin to sa akin guys, almost 1 year. Ayan, cut lang natin. So, ito na lang natira sa ating mother plant, pero lalago pa yan. Tapos ito guys, yung na-propa ko dati, galing yan doon. Ayan. Tingnan nyo. Pinutol ko yan guys, kasi diba nakita ito. Diyan ko pinutol yung naging giant na dahon. Ito yan. So, bali nakatatlong propagation na tayo. Mother plant yan. Ito yung pangatlo. So, first, lagay lang natin. Titingnan natin guys ha, kung itong peropa natin is magiging giant din kaya yung kanyang dahon. So, experiment muna natin to. Ang gamit kong soil dito is Morn Risal again. And then, tatanggalin na natin yung mga dry na leaves para hindi siya mag-aagaw ng nutrients doon sa kanyang mga ka-leaves. So, ito naman dagdag natin. Ayan. Alam niyo pa guys na yung Risal is pinakamagandang soil na gustong-gusto ng aking mga pothos. So, ito lagi kong ginagamit. At kitang-kita nyo naman, the more na kinakat, the more siyang lumalago. Ayan, tingnan nyo guys. Ayan. Mayroon na siyang mga new leaves, new roots. Ayan. So, sobrang talaga. Sobrang okay talaga na pinropagate natin o pinuputulan natin para lalo siyang kakapal. So, gamitan ko lang pala guys ng kukupul para kapag ito ay naging stable na, may gagapangan na agad siya. Ayan. Ito is used na kukupul, pero okay pa naman siya kaya ginamit ko dito. Ito pa ay mas malaki yung kanyang PVC na nilagay ko dito. So, kapag gumapang sila, tama-tama lang sila sa pool kasi malaki naman yung aking kukupul. So, ang gagawin na natin is, itatali natin guys para kapag stable na, yung roots nila ay nakadikit na sa pool at hindi na siya mahirapan na mag-adjust, paakyat or tracing doon sa pool niya. So, ibig sabihin kapag lumago, wala na akong gagawin kundi tatalian ko na lang at tracing ko na lang sila kasi from the start is nakakapit na sila doon sa coco pool. Straw lang pala guys yung gamit ko dito sa pagtali. Sa pagtali naman is hindi sobrang higpit. Tama lang na hindi masakal yung ating mga plants. Sa pagdidilig ko dito is 3 times a week. Depende pa rin sa area. Kapag bagong ripat guys, wag natin agad direct sunlight. Ang gagawin natin dito is shaded area lang until na maging stable siya. Morning sunlight is okay din. Thank you for watching.